po, parang ngayon, I feel your pain. And in people who, sa mga naiiwan po ni Tito Zen, I feel it. Siguro wala na po akong masasabi ngayon na hindi niyo alam, both sa mga katrabaho and both sa family din po at the same time. Because we all know how Tito Jane loves unconditionally. So, yun nga po, parang ngayon, I feel your pain. And in people who, sa mga naiiwan po ni Tito Zen, I feel it. Sabi ko nga kay Kuya Gat after the phone call, sabi ko, Kuya Gat, let me know how I can help. Kasi nanay ko rin yan. So parang ang dating, yung nararamdaman ko po ngayon is the same feeling I felt when my mom left us. Parang bumalik. So, I will not keep this long. Saan pa po ako punta? Tito Jane, pakihilo na lang po ako sa nanay ko dyan. Naulilan na naman po ako ulit. Thank you for all the memories and thank you for bringing up the destiny. I love you so much. Kasama kami doon actually. Ako yung nagsabi sa kanya. Parehas kaming nagtinginan ng kalimutan na parang totoo ba? Hindi kami agad naniwala. Tapos, nung medyo nag-ano na kami sa social media, tinignan na namin. Tapos na-confirm ko. Sobrang biglaan. Parang alam nga namin active pa nga si Jacqueline nga, nag-dating pa siya. Tapos parang sobrang biglaan na. Tsaka napakabata. Tapos ko, gusto ko pa siyang makatrabaho ulit sa totoo lang. So, hirap. Si Jack ang mas Totoo yung sinabi nila. Very mommy talaga si Tita Jane. Sa Bulera kami nagkatrabaho. I think yun yung first and last. Pero sobrang na-feel ko yung hindi siya namimili ng tao. Talagang sobrang generous na bilang actress sa mga newbie, sa mga co-actors. So, sobrang nakakalungkot pero masaya kami malaman na marami nagmamahal si Tita Jane. Marami sa atin ang may key moments sa buhay na kasama siya. Minsan meron lang siyang nasabi, may tumatak dahil tinamaan ka, may napuna siya na na-challenge ka. Kasi ganoon ang nanay, di ba? She's so passionate about everything. At alam mo na kapag may sinabi siya, minimin niya yun. So nanay, ang dasal ko lang sana masaya ka sa nakikita mo ngayon. Dahil ang dami namin na may baon talaga mula sa'yo. Ako, ang dami ko ng mannerisms na nakuha dahil sa'yo. Ang dami naming anak-anakan mo at alam ko na ito ang pinaka-importante at pinaka-favorite role mo, ang maging nanay. Kasi kapag late na, yan ang lagi mong kinukwento sa akin. Si Andy, si Gwen, tsaka si Ellie. At nagawa mo yun, Nay. The best kang nanay. Maraming salamat, Nay Jane, sa lahat-lahat na binigay mo sa buhay namin. Mahal na mahal ka namin. Pag konti na lang yung eksena mo, sinasabayan kita sa excitement mo na uuwi ka na. Ito lang yung pagkakataon na hindi ako masayang napakap ka na. Pero alam ko, nakapiling mo na ang ama at nasa paraiso ka na. At yung itsura mo, gusto kong maalala, yung ganyan, yung masayang masaya ka. Bye, Nanay. We love you. Things I felt that were really important for her. Pop, ikaw, kasi kang nakausap ko siya. Si Gwen, si Ed. And do no wrong. Para lang alam niyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag kayo lang nakausap. Pero pag kami kausap, wala akong narinig na sinisisi na kayo o sumamaloob na sa inyo. Wala. Pangalawa, doon is the craft. Pangalawa sa inyo is the craft.
Yun yung pangalawang mahal. Pangatlo, mga kaibigan. Yung mga kaibigan, maganda rin malugar doon sa mga kaibigan. Kasi si Miss Jane, although very choosy yan sa mga makaka-collaborate niya, sa mga kaibigan, wala siyang pinipili. Ngayon ang huling gabi ng burol ni Nanay Jacqueline Jose. Kaya naman ang kanyang mga naging katrabaho sa industriya ng showbiz na naging malapit sa kanya ay nagbahagi ng kanilang mga alaala kasama si Nanay Jacqueline. Nagbigay nga rin ng kanyang alaalang mensahe itong si Andy Eigenman at ikinwento nga niya ang kanilang mga masasayang memories together. Ang video na ito ay mapapanood nyo sa ating previous video, kaya naman bisitahin nyo lamang ang ating channel. Mayroon nga din doon na nag-comment na hindi na raw maibabalik ni Andy ang mga oras na nawala sa kanila ni Nanay Jacqueline. Natatandaan nga nila na dati, noong ipinagdiriwang ni Nanay Jacqueline ang kanyang kaarawan last year, ay hindi ito binati ng happy birthday ni Andy Eigenman. Kaya't labis ang kalungkutan na nadarama nitong si Nanay Jacqueline dahil mayroon silang tampuhan ni Andy. Pagbati nga lamang ang kanyang hinihingi, ngunit hindi pa ito maibigay ni Andy Eigenman. Mayroon nga din doon na nag-comment na kahit mag-iiyak pa raw itong si Andy, ay hindi na niya maibabalik ang mga oras na siya ay wala sa tabi ni Nanay Jacqueline. Nalulungkot nga rin sila dahil ang kapatid nitong si Andy na si Gwen ay hindi makakauwi ng Pilipinas. Hanggang mamatay nga raw si Nanay Jacqueline ay nag-iisa. Nakakaawa nga raw itong si Nanay Jacqueline dahil itong sina Andy at Gwen ay hindi man lamang sila nakasama ng matagal. Dahil ito ngang si Andy ay pinili ang kanyang buhay sa Siargao na sinusuportahan naman ni Nanay Jacqueline, ngunit ang ilan sa kanilang mga fans at supporters ay hindi lubos maisip kung bakit itong si Nanay Jacqueline ay hindi na lamang sumama kay Andy sa Siargao upang siya ay hindi nalulungkot. Katwiran nitong si Nanay Jacqueline ay habang matanda pa at malakas pa at nakakatrabaho ay sulitin ang pagkakataon. Dahil kung magtanda na at hindi na kaya, ay mayroong mahuhugot.